Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pag-asa? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na magpapatunay na ang pinakamalakas na himala ay hindi nabibili ng salapi. Sabi nila, may mga sugat na tanging panahon lang ang makakapaghilom. Pero paano kung ang lunas na matagal nang hinahanap sa siyensya at teknolohiya ay matatagpuan lang pala sa tapang at malasakit ng isang ordinaryong tao? Ito ang kwento ng Hacienda de Silencio, isang lugar kung saan ang katahimikan ay may dalang bigat na hindi kayang sukatin. Ang unang araw ni Liwayway, di masalang sa Hacienda de Silencio ay sinalubong ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi ito ang katahimikan na nagdudulot ng kapayapaan, kundi isang katahimikan na tila may sariling bigat, na pumipiga sa hangin at dumadagan sa kanyang dibdib. Habang ang kotseng naghatid sa kanya ay papalayo na, naiwan siyang nakatayo sa harap ng isang dambuhalang tarangkahan na yari sa itim na bakal na parabang nagbabantay sa isang kahariang matagal nang nalimot ng saya. Ang mansyon sa kanyang harapan ay hindi maikakailang maringal. Matataas ang mga haligi nito, malalawak ang mga bintanang salamin, at ang hardin ay inalaga ang mabuti na parang isang obra maestra. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, mayroong kakaibang lamig. Walang maririnig na huni ng ibon, walang tawanan ng mga bata. Tanging ang mahinang pagaspas ng mga dahon na tinatangay ng hangin ang tanging tunog sa paligid. Ikaw si Liwayway di Masalang? Isang matigas na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang babaeng nasa mga 50 anyos na may mahigpit na pagkakatali ng buhok at suot na unipormeng walang bahid dungis ang nakatayo sa pinto. Siya ang punong kasambahay, si Aling Elara. Ang bawat kilos niya ay may awtoridad. Opo, ako nga po. Magalang na sagot ni Wei, bahagyang yumukod. Sumunod ka sa akin. Maraming dapat tandaan dito. Ang pinakamahalaga sa lahat, ayaw ni Senyor Dante ng gulo. Sa pagpasok ni Wei sa loob, lalo niyang naramdaman ang bigat ng lugar. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol na kumikinang, ngunit ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng alingawngaw na tila sumisigaw sa kalawakan ng mansyon, malamig. Ang lahat ay tila malamig, mula sa mga estatwang palamuti hanggang sa mga tingin ng iilang kasambahay na nakasalubong niya. Dinala siya ni Aling Elara sa isang maliit na opisina. Bago pa man siya makapagpaliwanag ng kanyang mga tungkulin, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pasilyo. Nakatayo roon si Dante Montenegro. Mas matangkad siya sa personal kaysa sa larawang nakita ni Wei sa internet nang mag-research siya tungkol sa kanyang magiging amo. Matikas ang kanyang tindig. Suot ang isang mamahaling business suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ngunit hindi ang kanyang damit o ang kanyang itsura ang nakapagpatigil sa paghinga ni Wei. Ito ay ang kanyang mga mata. Malamig. Walang emosyon. Tila 2 piraso ng yelo na kayang magpabagal ng pagtibok ng kahit sinong puso. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, hindi bilang isang tao, kundi bilang isang bagay na sinusuri kung may silbi ba o wala. Hindi ito nagsalita. Isang tango lang ang ibinigay nito kay Aling Elara bago ito tumalikod at naglakad paalis. Ang tunog ng mamahalin nitong sapatos ang tanging naiwan sa pasilyo. Siya si Senyor Dante, sabi ni Aling Elara na parabang isang babala ang mga salitang yon. Huwag mong gagawin ang anumang bagay na ikagagalit niya. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Aling Elara ang listahan ng mga patakaran, isang listahang napakahaba at puno ng mga bawal. Bawal mag-ingay. Bawal magkalat. Bawal makipag-usap kung hindi kinakailangan. At ang pinakamahalaga sa lahat,
Ang batas na inulit-ulit nito na may diin. Ang anak ni Senyor, si Sinag. Sabi ni Aling Elara, bumaba ang kanyang boses na tila isang sikreto. Mayroon siyang kondisyon, espesyal siya. Ang utos ng kanyang ama, walang sino man ang dapat lumapit sa kanya o gambalain siya maliban sa kanyang mga doktor at therapist. Ang trabaho mo ay maglinis. Ang kwarto niya, lilinisin mo lang kapag wala siya roon. Naiintindihan mo? Tumango si Wei, ngunit isang kurot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Kinahapunan, habang naglilinis siya sa sala, mula sa malaking bintana ay natanaw niya ito. Isang batang lalaki, marahil 6 na taong gulang, na nakaupo mag-isa sa isang bench sa gitna ng malawak na hardin. Si Sinag. Hindi ito gumagalaw, nakatingin lang sa malayo. Sa kanyang mga mata, nakita ni Wei ang isang kalungkutang napakalalim, isang kalungkutang pamilyar sa kanya. Ang uri ng kalungkutan na dala ng isang mundong walang tunog. Biglang bumalik sa alaala ni Wei ang isang imahe mula sa kanyang nakaraan. Isang ngingiti, isang pares ng mga matang katulad ng kay Sinag, isang pangakong hindi niya natupad. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang itaboy ang kirot. Kinagabihan, ang buong Hacienda de Silencio ay tila mas lalong nilamon ng katahimikan. Ang bawat sulok ay madilim, maliban sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga bintana. Tapos na ang trabaho ni Wei at papunta na sana siya sa kanyang silid, sa quarters ng mga katulong nang mapadaan siya sa pasilyo kung saan naroon ang kwarto ni Sinag. Sarado ang pinto, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na huminto. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanyang sariling puso. Inilapit niya ang kanyang tainga sa pinto. Hindi niya alam kung bakit. At doon, sa gitna ng ganap na katahimikan ng mansyon, may narinig siya. Hindi ito salita, hindi ito iyak. Isang mahinang ugong. Halos hindi marinig, pero naroon. Isang tunog na hindi natural, tila isang munting kuliglig na nakakulong sa loob ng isang bote, paulit-ulit. Mahina, at nagmumula ito sa loob ng kwarto ng batang sinabihan siyang huwag na huwag gambalain. Sa likod ng bawat pader na itinatayo ng isang tao, mayroong isang dahilan, isang takot, isang pangako, o isang sakit na pilit itinatago. Para kay Dante Montenegro, ang mga pader ng kanyang mansyon ay hindi gawa sa bato at semento. Ang mga ito ay gawa sa yaman, kapangyarihan, at isang batas na siya lang ang gumawa. Ngunit ang batas na yon ay malapit ng masubok. Mula sa bintana ng kanyang malawak na opisina sa ikalawang palapag, tanaw ni Dante Montenegro ang bawat sulok ng kanyang kaharian, ang Hacienda de Silencio. Perpekto ang bawat detalye, mula sa bagong tabas na damuhan hanggang sa malinis na tubig sa fountain. Isang testamento sa kanyang kapangyarihan na kontrolin ang lahat. Ngunit ang kontrol na yon ay naglalaho sa tuwing ang paningin niya ay napapadpad sa isang tumpok ng mga folder sa ibabaw ng kanyang mesa na gawa sa mahogany. Sinag Montenegro. Medical reports. Bawat folder ay mas makapal kaysa sa nauna. Puno ng mga technical na salita, mga chart na walang pag-unlad at mga resibong nagkakahalaga ng milyon-milyon, mga salitang walang kwenta, mga pangakong napako. Ang bawat pahina ay isang sampal sa kanyang mukha, isang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang ugat sa kanyang sentido ay tila sasabog. Kayang-kaya niyang bumili ng mga kumpanya, magpatumba ng mga karibal sa negosyo, at utusan ng sino mang gusto niya. Ngunit hindi niya kayang bilhin ang isang simpleng salita mula sa kanyang sariling anak. Ang katahimikan ni Sinag ay isang salamin na nagpapakita ng kanyang kawalan ng kapangyarihan.
Sa isang sulok ng kanyang mesa ay may isang larawan. Isang babaeng may pinakamaliwanag na ngiti na nakita niya sa buong buhay niya. Si Isabela, ang kanyang yumaong asawa. Naaalala pa niya ang amoy ng buhok nito, ang halakhak nitong pumupuno sa bawat silid. Namatay ito habang isinisilang si Sinag. At sa pagkawala ni Isabela, tila nawala na rin ang lahat ng tunog at kulay sa buhay ni Dante. Ang tanging iniwan nito ay si Sinag, isang piraso ng kanilang pag-ibig na nakakulong sa isang mundong walang himig. Ang pag-aalaga kay Sinag ay naging isang proyekto, isang misyon. Ang pinakamahuhusay na doktor, ang pinakamahahal na therapy. Lahat ay ibinigay niya. Pero bakit tila walang nangyayari? Ang kanyang pag-iisip ay natigil nang may maaninag siyang kakaibang kilos sa hardin. Doon, malapit sa mga rosas, nakaupo si Sinag. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang bagong katulong, ang babaeng may pangalang Liwayway. Nakaupo ito sa damuhan sa harap ng kanyang anak. Nakikita ni Dante ang paggalaw ng mga kamay nito. Mabagal, malinaw. Itinuturo nito ang isang rosas. Pagkatapos ay itataas nito ang kanyang kamay na tila may hinahawakang bulaklak. Sinusubukan nitong turuan si Sinag ng sign language. Isang mainit na inis ang biglang kumulo sa loob ni Dante. Sino ang babaeng ito para gawin iyon? Sino siya para basta nalang basagin ang mga patakarang maingat niyang binuo? Ang mga doktor ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti. Hindi isang hamak na katulong. Mabilis ang kanyang mga hakbang palabas ng opisina. Bawat yapak niya sa marmol na sahig ay may bigat ng kanyang galit. Pagdating niya sa hardin, ang dalawa ay hindi siya napansin. Nakita niya kung paano ngumiti ang babae kay Sinag. Isang ngiting hindi pilit. At sa isang saglit, nakita ni Dante ang isang kislap ng interes sa mga mata ng kanyang anak. Isang bagay na bihira niyang makita. Ngunit ang inis ay mas malakas kaysa sa anumang pagtataka. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Dante ay malamig at matalas na tila isang patalim na humiwa sa katahimikan ng hardin. Napatalon sa gulat si Liwayway at agad na napatayo. Si Sinag naman ay muling bumalik sa kanyang mundong walang emosyon, yumuko at pinaglaruan ng isang bato sa kanyang paanan. Senyor, nanginginig ang boses ni Wei. Paumanhin po. Naisip ko lang po na hindi kita binabayaran para mag-isip, putol ni Dante. Binabayaran kita para sumunod at ang utos ay malinaw. Walang sino man ang lumalapit sa anak ko. Mga profesional ang humahawak sa kanyang kondisyon. Pero senyor, hindi naman po masama na isa pang salita. Babala ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Isa pang salita at makakaalis ka na sa hasyendang ito. Malinaw ba? Walang nagawa si Liwayway kundi tumango. Ang kanyang mga mata ay napuno ng lungkot at pagkadismaya. Yumuko ito at walang imik na naglakad pabalik sa mansyon. Naiwan si Dante kasama si Sinag. Umupo siya sa tabi ng anak, ngunit tila milya-milya ang layo nila sa isa't isa. Hinawakan niya ang balikat nito, ngunit hindi man lang ito lumingon. Bumalik na naman ang pader sa pagitan nila. Bumalik na naman ang kabiguan. Pagbalik niya sa kanyang opisina, tumawag siya sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Eliseo, sabi niya nang sagutin ang tawag. Dante, kamusta? Napatawag ka. Masiglang sagot ni Dr. Eliseo Rizal sa kabilang linya. Wala pa ring pagbabago, Eliseo. Ganoon pa rin. Minsan iniisip ko kung may silbi ba ang lahat ng ito. Huwag kang magsalita ng ganyan, kaibigan. Malumanay na sagot ng doktor. Ang kondisyon ni Sinag ay komplikado. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent natin sa therapy. Magtiwala ka sa proseso. Malapit na tayong makakita ng resulta. Sigurado ako.
Ang mga salita ni Dr. Rizal ay tila isang pampakalma, gaya ng dati. May bago kaming equipment na darating mula Germany. It will be expensive, but I think it's worth a shot. Gawin mo ang lahat ng kailangan. Mabilis na sagot ni Dante. Hindi problema ang pera. Alam ko, Dante. Alam ko. Basta, ipagpatuloy mo lang ang pagtitiwala sa amin. Huwag mong hahayaan ang kahit sino na makialam sa proseso. Importante iyon. Pagkatapos ng tawag, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Dante. Tama si Eliseo. Kailangan niyang magtiwala sa mga eksperto. Kailangan niyang ipatupad ang kanyang mga batas para sa kapakanan ng kanyang anak. Ngunit sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng maliit niyang silid, si Liwayway di Masalang ay hindi mapakali. Ang babala ni Dante ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit mas malakas ang sigaw ng kanyang konsensya. Ang ugong na narinig niya mula sa kwarto ni Sinag. Ang kalungkutan sa mga mata nito. Hindi ito tama. Mayroong mali. At sa gabing iyon, habang ang buong Hacienda de Silencio ay natutulog sa ilalim ng batas ng ama, si Liwayway ay nagpasya. Babasagin niya ang batas na yon. Dahan-dahan siyang bumangon sa kanyang kama. Ang puso niya ay kumakabog sa takot at determinasyon. Walang ingay siyang lumabas ng kanyang silid. Ang kanyang mga paa ay naglalakad patungo sa pasilyo kung nasaan ang pinagbabawal na pinto. May mga sandali sa ating buhay kung saan kailangan nating pumili. Sumunod sa utos at manatili sa ligtas na panig o pakinggan ang tibok ng puso at suungin ang panganib para sa isang bagay na mas mahalaga. Para kay Liwayway, ang gabing ito ang kanyang sandali. Isang desisyon na babago sa lahat. Ang bawat hakbang ni Liwayway sa madilim na pasilyo ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso sa lalamunan at ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang buong mansyon ay natutulog, ngunit para sa kanya, ang bawat anino ay tila may buhay. Bawat ugong ng aircon ay tila isang babala. Ang mga salita ni Dante Montenegro ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isa pang salita at makakaalis ka na. Ngunit mas malakas ang alaala ng kanyang nakababatang kapatid. Naaalala niya ang pagkabigo sa mga mata nito, ang sakit ng isang mundong hindi niya marinig. Isang pangako ang binitiwan niya noon. Sa puntod nito, hinding-hindi na siya muling magkukulang. Hinding-hindi na siya muling matatakot tumulong. Nang marating niya ang pinto ng silid ni Sinag, sandali siyang nag-atubili. Eto na yon. Isang maling galaw lang, isang mahinang ingay, at matatapos ang lahat. Ngunit ang kakaibang ugong na narinig niya kagabi ay tila humihila sa kanya. Isang misteryong kailangan niyang malutas. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Sa kabutihang palad, hindi ito nakalak. Isang maliit na klik lang ang narinig niya, na para sa kanya ay kasing lakas ng isang kulog. Napatigil siya, pinakiramdaman ang paligid. Nang walang anumang senyales na may nakapansin, marahan niyang itinulak ang pinto at pumasok sa loob. Isinara ito nang walang kaluskos. Ang silid ni Sinag ay malawak at puno ng mga mamahaling laruan. Ngunit ang mga laruan ay nakahanay sa estante, walang bahid ng alikabok o ng paglalaro. Tila isang museo ng pagkabata, hindi isang silid ng isang bata. Sa gitna ng malaking kama, mahimbing na natutulog si Sinag. Ang kanyang mukha ay payapa, ang kanyang paghinga ay marahan. Sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, mukha siyang isang anghel. Lumapit si Liwayway. Ang kanyang mga paa ay tila walang bigat. Umupo siya sa gilid ng kama, pinagmasdan ng bata. Tinitigan niya ang tainga nito. Sa dilim, wala siyang makitang kakaiba. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ang flashlight nito. Maingat niyang itinutok ang manipis na sinag ng ilaw sa tainga ng bata. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Sa una, wala siyang nakita.
Ngunit nang bahagya niyang iginalaw ang ulo ng bata, may isang bagay na kumislap sa loob ng ear canal nito. Hindi ito tutuli, hindi ito dumi. Maliit ito, metaliko at tila sinadyang ilagay doon para harangan ang anumang tunog. Nanlaki ang mga mata ni Wei. Ano ito? Dali-dali niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na tiyani na laging dala niya para sa pag-aayos ng kanyang mga sinulid. Nilinis niya ito sa kanyang damit at, sa liwanag ng cellphone, dahan-dahan niyang ipinasok sa tainga ni Sinag. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Isang maling galaw lang ay maaari niyang masaktan ang bata. Ngunit ang kanyang mga kamay ay naging kalmado, ginagabayan ng isang determinasyong hindi niya maintindihan. Dahan-dahan niyang inipit ang dulo ng maliit na bagay na metal. Naramdaman niya ang bahagyang pagtutol nito, ngunit sa wakas, nakuha niya ito. Maingat niyang hinila ito palabas. Sa ilalim ng liwanag, nakita niya ito ng malinaw. Isang maliit na piraso ng metal na may kakaibang hugis, halos kasing liit ng isang butil ng bigas. Hinulog niya ito sa kanyang palad. Malamig at dayuhan. At sa sandaling iyon, ang lahat ay nangyari ng sabay-sabay. Si Sinag ay biglang nagmulat ng mata, ngunit hindi ito ang karaniwang paggising. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka at gulat. Para siyang isang taong unang beses nakakita ng liwanag. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. At mula sa bibig na yon, isang tunog ang lumabas. Hindi ito ang mahinang ugong na narinig ni Wei. Ito ay isang tunog na malinaw, buo, at puno ng emosyon. Isang malakas na hikbi ng pagkabigla. Isang sigaw na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagong karanasan na bumaha sa kanyang pandama. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga, ang mahinang ugong ng aircon, ang tibok ng puso ni Wei na naririnig niya dahil sa sobrang lapit. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakarinig si Sinag. At sa kasagsagan ng milagrong iyon, isang malakas na kalabog ang yumanig sa silid. Ang pinto ay bumukas nang may puwersa, bumangga sa pader. Nakatayo roon si Dante Montenegro. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit na hindi maipinta. Nakita niya ang eksena. Si Liwayway na nakaupo sa kama ng kanyang anak. May hawak na flashlight at isang hindi malamang bagay. At si Sinag, nang ngayon ay umiiyak ng malakas. Isang tunog na hindi pa niya kailanman narinig mula rito. Ang isip ni Dante ay agad na nag-isip ng pinakamasama. Pananakit, pang-aabuso, panggugulo. Ang kanyang boses ay isang dagundong ng kulog na handang pumunit sa katahimikan na ngayon ay basag na. Anong ginagawa mo sa anak ko? May mga sigaw na dala ng galit at may mga sigaw na dala ng takot. Ngunit ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang isang salitang kayang bumasag sa pinakamatibay na pader at magpabago sa takbo ng isang buhay. Isang salita na matagal nang hinintay, isang salita na magiging simula ng lahat. Ang sigaw ni Dante Montenegro ay tila kidlat na gumuhit sa gitna ng silid, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan sa kanyang pagdaan. Ang galit sa kanyang mga mata ay sapat na para sunugin ang anumang tapang sa puso ni Liwayway. Napatayo siya, napaatras. Ang kanyang mga kamay ay itinaas na tila sumusuko. Ang maliit na piraso ng metal ay nasa kanyang palad pa rin, malamig at mabigat, na parang isang ebidensya ng kanyang krimen. Nakatayo si Dante sa may pinto. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Handa na siyang sumigaw muli. Handa na siyang kaladkarin ng babae, palabas ng kanyang bahay, palabas ng buhay ng kanyang anak. Ngunit bago pa man may lumabas na salita sa kanyang bibig, isa pang tunog ang pumuno sa silid. Hindi na ito ang yak ng pagkabigla ni Sinag. Ang bata, na ngayon ay takot na takot dahil sa sigaw ng kanyang ama,
ay gumapang palayo kay Liwayway at napasiksik sa headboard ng kama. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga na para bang sinusubukang isara ang pinto sa isang mundo ng tunog na bigla na lang bumaha sa kanya. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumingin siya ng diretso sa nag-aapoy na mga mata ng kanyang ama. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Pa! Pa! Isang bulong. Halos hindi marinig. Ngunit para kay Dante, ito ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Nabitawan niya ang kanyang paghinga. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina ay biglang namatay, na parang binuhusan ng isang drum ng nagyeyelong tubig. Ang lahat ng ingay sa mundo ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang dalawang pantig na yon, na paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, pa. Isang salita na bumasag sa 6 na taon ng katahimikan. Gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Dante sa paligid ng kanyang puso. Ang CEO, ang bilyonaryo, ang amo, lahat sila ay naglaho. Ang naiwan ay isang ama na nakarinig sa tinig ng kanyang anak sa kauna-unahang pagkakataon. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Dahan-dahan, na parang sa isang panaginip, lumakad siya palapit sa kama. Lumuhod siya sa malamig na sahig na marmol. Ang kanyang mga mata ay kapantay na ngayon ng kay Sinag. Anak? Ang boses niya ay basag. Puno ng pag-aalinlangan na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Sinag, anong sinabi mo? Muling nanginig ang mga labi ng bata. Sa gitna ng kanyang mga luha, tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Totoo. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Dante. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang buong mundo ay nakasentro sa maliit na mukha sa kanyang harapan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak, at sa pagkakataong ito, hindi ito umiwas. Hinigpitan pa nga ni Sinag ang hawak sa kanyang daliri. Pagkatapos ng ilang sandali na tila isang kawalang hanggan, dahan-dahang itinuon ni Dante ang kanyang pansin sa babaeng tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang galit ay wala na. Napalitan ng isang malalim at matinding pagkalito. Ano? Paano? Iyon lang ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Nanginginig pa rin. Lumapit si Liwayway at maingat na inilahad ang kanyang palad. Ito po, senyor. May nakita po akong nakabara sa tainga niya. Tinanggal ko lang po. Tinitigan ni Dante ang maliit na piraso ng metal. Kinuha niya ito. Maliit, ngunit may kakaibang bigat. Ang isip niyang sanay sa lohika at negosyo ay nagsimulang magproseso. Isang hadlang. Isang pisikal na hadlang. Hindi isang kondisyong medikal na hindi maipaliwanag. Naramdaman niya ang isang panibagong uri ng galit. Isang malamig at kalkuladong galit. Ngunit hindi ito ang oras para doon. Manatili ka dito. Utos niya kay Liwayway. Ngunit ang boses niya ay wala nang dating talim. Huwag kang aalis sa kwartong ito. Tumalikod siya at mabilis na kinuha ang kanyang telepono. Isang numero lang ang nasa isip niya. Ilang minuto lang ang lumipas at ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng tunog ng paparating na sasakyan. Si Dr. Eliseo Rizal ay dumating. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng profesional na pag-aalala. Dante, ano nga nangyari? Ang sabi mo sa telepono ay emergency. Sabi niya habang mabilis na pumapasok sa silid. Hindi nagsalita si Dante. Itinuro niya lang si Sinag, na ngayon ay kalmado na sa kanyang tabi. Sinag, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay malambot. Tumingin ang bata sa kanya. Sabihin mo ulit, anak, para kay Tito Eliseo mo. Nag-atubili si Sinag, pagkatapos ay tumingin kay Dante at sinabi ito ng malinaw, Papa. Ang nangiti sa mukha ni Dr. Rizal ay nagyelo. Halatang-halata ang gulat sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na tinakpan ng isang maskara ng pagkamangha.
Diyos ko, Dante, ito! Ito ay isang himala. Lumapit siya para suriin si Sinag, ngunit ipinakita ni Dante ang maliit na piraso ng metal sa kanyang palad. Hindi ito himala, Eliseo. Ito ang dahilan. Tinitigan ni Dr. Rizal ang bagay na yon. Isang mabilis na kislap ng isang emosyong hindi mabasa ni Dante ang dumaan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liwayway na nakatayo pa rin sa sulok. Sino ang gumawa nito? Tanong ng doktor. Ang tono niya ay biglang naging seryoso. Ako po, mahinang sagot ni Wei. Umiling si Dr. Rizal. Ang kanyang mukha ay puno ng kunwaring pag-aalala. Tumingin siya kay Dante. Dante, kailangan nating mag-ingat. This could be a neurological coincidence. Minsan, may mga ganitong biglaang pagbabago. Ang pagtanggal sa bagay na yan nang walang tamang kagamitan. Delikado. Maaring magdulot ito ng permanenteng pinsala sa pandinig niya. Ang katotohanan ay parang liwanag. Gaano man ito, subukang takpan. Palaging may siwang na mahahanap para ito ay sumilip. At sa Hacienda de Silencio, kung saan ang dilim ng kasinungalingan ay namayani ng matagal, isang maliit na kislap ng duda ang magsisimulang maghanap ng siwang na iyon. Ang mga salita ni Dr. Rizal ay umalingaw-ngaw sa silid, nakabalot sa profesionalismo at kunwaring pag-aalala. Neurological coincidence, panganib, permanenteng pinsala. Magaganda ang mga salita, ngunit para kay Liwayway, meron itong lasang-lason. Habang pinapanood niya ang doktor na kausapin si Dante sa isang sulok, hindi niya maiwasang mapansin ang mga bagay na hindi tama. Ang paraan ng pag-iwas ng doktor na tingnan ang maliit na piraso ng metal. Ang pagmamadali nitong ibaling ang usapan mula sa milagro patungo sa panganib na dala raw niya. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang problemang kailangang ayusin. Naramdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang pamilyar na pakiramdam. Ito ang parehong pakiramdam na naramdaman niya noon sa mga doktor na sumuko na sa kanyang kapatid. Mga doktor na mas pinahalagahan ang kanilang reputasyon kaysa sa pag-asa. Senyor Dante, sabi ni Wei, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi na kayang manahimik. Alam ko po ang ginawa ko. Maingat po ako. Ang bagay na yan po ang dahilan. Hindi po nagkataon lang. Tumingin sa kanya si Dr. Rizal. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapagkumbabang ng ngiti. Miss Di Masalang, naiintindihan ko ang iyong mabuting intensyon, ngunit ang medisina ay isang komplikadong bagay. Hindi ito basta-basta. Lumapit ito kay Dante at bumulong. Sapat lang ang lakas para marinig ni Wei kung pagpipilitan niya. Dante, sa panahon na ngayon, marami ang desperado. Maraming manloloko na gagawin ang lahat para makakuha ng pera. Kailangan mong maging maingat kung sino ang pinagkakatiwalaan mo sa loob ng pamamahay na ito. Isang patalim ang tumusok sa puso ni Wei. Hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa kasinungalingan sa likod nito. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita si Dante. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit may awtoridad. Eliseo, salamat sa pagdating mo. Iiwan ko muna sa iyo si Sinag para masuri mo ng maigi, sabi nito. Pagkatapos ay tumingin kay Wei. At ikaw, sumama ka sa akin. Sa mga sumunod na araw, ang Hacienda de Silencio ay nagbago. Hindi na ito ganap na tahimik. Mayroon ng mga bagong tunog. Ang mahinang tunog ng telebisyon, ang kalansing ng mga kubyertos, at higit sa lahat, ang mga unang salita ng isang bata. Pinayagan ni Dante si Liwayway na manatili sa tabi ni Sinag. Ang utos niya ay simple. Turuan mo siya.
At iyon nga ang ginawa ni Wei. Sa hardin, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, umupo silang dalawa sa damuhan. Itinuro ni Wei ang isang pulang rosas. Bulaklak, sabi niya ng malinaw. Ginaya ni Sinag ang hugis ng kanyang bibig. Lak. At nang masabi niya ito ng tama, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting totoo at walang halong lungkot. Sumunod ang araw, langit at dahon. Isang hapon, habang tinuturuan niya si Sinag kung paano bigkasin ang salitang tawa, biglang may isang tunog na lumabas sa bata. Isang tunog na hindi pa naririnig sa hasyenda sa loob ng 6 na taon. Isang tunay na halakhak, malutong, masaya, at nakakahawa. Napatawa na rin si Wei at sa sandaling iyon, ang dalawa sa kanila ay tila nasa sarili nilang mundo. Isang mundong puno ng tunog at saya. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinapanood sila ni Dante. Isang komplikadong emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Kagalakan, dahil sa wakas ay nakikita niyang masaya ang kanyang anak. Pasasalamat para sa babaeng nagdala ng himalang ito. At isang bahagyang kirot ng inggit. Ang koneksyon na nakikita niya sa pagitan ng dalawa ay isang bagay na hindi nabibili ng pera. Isang bagay na hindi niya kailanman nagawang ibigay sa kanyang anak. Kinagabihan, nilapitan niya si Liwayway habang nag-iisa ito sa hardin. Salamat. Simpleng sabi niya. Nagulat si Wei. Para po saan, senyor? Sa lahat, sabi ni Dante. Ang kanyang tingin ay nasa malayo. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na kasing lamig ng dati. Bakit mo ginawa iyon? Alam mong maaari kitang paalisin. Bakit ka sumuong sa panganib? Huminga ng malalim si Liwayway. Meron po akong nakababatang kapatid noon. Si Kiko. Bingi rin po siya. Isang araw, nagkasakit siya ng malubha. Sabi ng mga doktor, wala na raw pag-asa. Pero hindi ako naniwala. Pinilit ko po silang subukan ang isang bagong gamot. Pero, huli na ang lahat. Namatay po siya sa mga braso ko. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Nang makita ko po si Sinag, nakita ko po si Kiko. At ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako muling magiging huli. Hinding-hindi na ako muling matatakot sumubok. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Walang sinabi si Dante, ngunit sa paraan ng pagtingin niya kay Wei, naramdaman niyang naiintindihan nito ang kanyang sakit. Sa unang pagkakataon, hindi siya nito tiningnan bilang isang katulong, kundi bilang isang taong may sariling mga sugat. Habang pabalik si Dante sa mansyon, ang kanyang isip ay puno ng mga bagong katanungan. Dumaan siya sa pasilyo kung saan pansamantalang nag-oopisina si Dr. Rizal para sa mga session nito kay Sinag. Bahagyang bukas ang pinto. Akmang kakatok na sana siya nang marinig niya ang boses ng doktor sa loob. Kausap sa telepono. Ang boses nito ay hindi na malumanay. Ito ay mababa, apurado, at puno ng pag-aalala. Hindi mo naiintindihan. Ang plano ay perpekto sana. Taon pa sana ang bibilangin natin bago tayo magtagumpay. Pero dahil sa babaeng iyon, nawala ang kontrol natin. Kailangan nating kumilos. Napatigil si Dante. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Nawala ang kontrol natin. Ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pa ring subukang pulutin ang mga piraso, ngunit hinding-hindi na maibabalik ang dati nitong anyo. At para kay Dante Montenegro, ang mga salitang narinig niya sa likod ng pinto ay ang unang malakas na lamat sa salamin ng kanyang pinakatinatangiang pagkakaibigan. Hindi pumasok si Dante sa silid. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa siradura.
Ang pakiramdam ng malamig na metal ay tila gumapang sa kanyang buong katawan. Bawat hakbang niya palayo sa pinto ay mabigat. Ang mga salita ni Eliseo ay umuukit sa kanyang isipan na parang lason. Nawala ang kontrol natin. Kailangan nating kumilos. Kontrol saan? Anong plano? At sino ang tayo? Pagbalik niya sa kanyang opisina, hindi siya umupo. Nagpabalik-balik siya sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng mga tanong at lumalagong hinala. Si Eliseo, ang kanyang matalik na kaibigan, ang ninong ni Sinag, ang taong pinagkatiwalaan niya ng buhay ng kanyang anak. Paanong? Isang malamig na katotohanan ang biglang sumampal sa kanya. Ang isang negosyante na tulad niya ay hindi nabubuhay sa tiwala lamang. Nabubuhay siya sa katotohanan. At kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa drawer ng kanyang mesa. Isang teleponong ginagamit niya para sa mga transaksyong nangangailangan ng ganap na diskresyon. Isang numero lang ang tinawagan niya. Ortega, sabi ng boses sa kabilang linya. Kailangan ko ng serbisyo mo. Sagot ni Dante, ang kanyang boses ay walang emosyon. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Dr. Eliseo Rizal. Lahat. Walang ititira. Bawat tawag, bawat meeting, bawat transaksyon sa bangko. I want his life under a microscope. Now. Sa mga sumunod na araw, habang si Ortega at ang kanyang mga tauhan ay kumikilos sa dilim, si Dante ay nagsuot ng isang maskara ng normalidad. Pinayagan niyang magpatuloy ang therapy ni Dr. Rizal. Pinapanood ang bawat kilos nito. Sinusuri ang bawat salita. Kasabay nito, hinayaan niyang mas lumapit si Liwayway kay Sinag at sa kanyang sarili. Isang gabi biglang nilagnat si Sinag. Mataas ang lagnat nito at hindi mapakali. Agad na gustong tumawag ni Dante sa ospital, ngunit pinigilan siya ni Liwayway. Simpleng lagnat lang po ito, senyor. Baka nabigla lang po ang katawan niya sa mga bagong karanasan. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. Kumuha siya ng isang planggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Sa buong magdamag, magkasama silang nagbantay sa tabi ng kama. Si Dante, na sanay mag-utos at magbayad para sa mga solusyon, ay naramdamang wala siyang silbi. Tanging si Liwayway lang ang nakapagpakalma sa bata. Habang marahan niyang pinupunasan ng basang bimpo ang noo at mga braso ni Sinag, kinakantahan niya ito ng isang lumang oyayi, isang himig na malambing at puno ng pagmamahal. Napatingin si Dante sa kanya. Sa ilalim ng dim na ilaw ng lampara, nawala ang imahe ng isang katulong. Ang nakita niya ay isang babaeng may angking lakas at malasakit. Isang babaeng nagdala ng liwanag sa madilim niyang mundo. Nang ilagay ni Dante ang kanyang kamay sa noo ni Sinag para pakiramdaman ang temperatura nito, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng noo ng bata. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanyang ugat. Napakainit ng balat nito. Napakalambot. Nagkatinginan sila at sa mga mata ni Wai, nakita niya hindi lang pag-aalala para kay Sinag, kundi pati na rin para sa kanya. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Isang kakaibang kaba ang naramdaman sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, bumaba na ang lagnat ni Sinag, ngunit may nagbago na sa pagitan ni Dante at Liwayway. Ang pader sa pagitan ng amo at katulong ay nagsimulang gumuho. Nang nasa opisina na siya, isang notification ang lumabas sa kanyang burner phone. Isang mensahe mula kay Ortega, isang larawan. Binuksan niya ito. Ito ay isang larawang kuha mula sa malayo, medyo malabo. Ngunit malinaw kung sino ang mga nasa larawan. Si Dr. Eliseo Rizal. At ang kamiting nito sa isang coffee shop sa labas ng lungsod ay walang iba kundi ang kanyang pinagkakatiwalaang punong kasambahay. Si Aling Elara. Para siyang sinuntok sa sikmura. Si Aling Elara.
Ang babaeng nagpatupad ng kanyang mga bakal na patakaran. Ang babaeng unang nagbabala kay Liwayway na huwag lumapit kay Sinag. Biglang nag-ugnay ang lahat ng mga tuldok sa kanyang isipan. Ang striktong pagpapatupad ng mga patakaran ay hindi para protektahan si Sinag. Ito ay para ihiwalay siya, para masigurong walang sino man ang makakatuklas sa kanilang sikreto. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinasadahan niya ng tingin ang mga folder ng medical records ni Sinag. Mga resibo, mga bayarin, milyon-milyon sa loob ng 6 na taon. Para saan? Gamit ang kanyang laptop, mabilis niyang binuksan ang mga lumang financial records ng ospital kung saan unang ginamot si Sinag. Hinanap niya ang mga bayarin na konektado sa mga espesyal na kagamitan na laging binabanggit ni Eliseo. Nakita niya ang isang napakalaking bayad. Ginawa 6 na taon na ang nakalipas, ilang linggo matapos mamatay si Isabela. Ang bayad ay para sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya, isang medical consultancy firm. Mabilis niyang hinanap ang pangalan ng kumpanya sa internet. Isang shell company. Walang opisina, walang empleyado. Ngunit mayroon itong rehistro. At nang makita niya kung kanino nakapangalan ng kumpanya, ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang pangalan ng kumpanya, ER Solutions, at ang nag-iisang may-ari, Eliseo Rizal. Sabi nila, ang pinakamagandang ugnayan ay nabubuo hindi sa gitna ng kasiyahan, kundi sa gitna ng pagsubok. Kapag ang dalawang pusong may lamat ay nagsimulang maghilom sa tulong ng isa't isa. Ngunit sa bawat pader na guguho, may mga aninong nagmamasid, mga aninong hindi papayag na ang liwanag ay magtagumpay. Ang dating malamig at nakakabinging katahimikan sa Hacienda de Silencio ay unti-unting napapalitan ng init. Naramdaman ito ni Liwayway sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Dante Montenegro. Wala na ang yelo sa mga mata nito. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, pagtataka, paggalang, at isang emosyong hindi pa niya kayang pangalanan. Isang gabi, matapos nilang patulugin si Sinag, na ngayon ay marunong nang humiling ng good night, na may kasamang yakap, nagkasabay sila sa balkonahe. Ang hangin ay malamig, at ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Hindi ko pa nasasabi ito ng maayos, panimula ni Dante. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Pero ang utang na loob ko sa'yo, hindi ko alam kung paano ito babayaran. Ngumiti si Liwayway. Hindi niyo po kailangang bayaran, senyor. Ang makita lang po si Sinag na masaya at nagsasalita. Sapat na po iyon. Tumingin si Dante sa mga bituin. Alam mo, nung mamatay si Isabela, ipinangako ko sa sarili ko na ibibigay ko ang lahat para kay Sinag. Ang pinakamagandang buhay, ang pinakamahusay na mga doktor. Pero habang ginagawa ko yon, hindi ko namalayan na pera lang pala ang naibibigay ko. Hindi ang sarili ko. Hindi ako naging ama. Naging provider lang ako. Sa unang pagkakataon, nakita ni Y ang complete na kahinaan sa mukha ng makapangyarihang si Dante Montenegro. Ang kwento niya tungkol kay Kiko ang nagbukas ng pinto. At ngayon, si Dante na mismo ang kusang pumasok. Hindi pa po huli ang lahat, mahinang sabi ni Wei. Bawat araw po ay isang bagong simula. Dahil sa'yo, sabi ni Dante, at sa pagkakataong yon, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Wei. Ikaw ang nagdala ng bagong simula sa bahay na ito. Ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy hanggang sa hating gabi, puno ng mga kwentong hindi pa nila na ibabahagi kanino man. At sa ilalim ng tahimik na kalangitan, isang bagong koneksyon ang nabuo. Isang bagay na mas malalim pa sa pagiging amo at katulong. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa pagbabagong ito. Mula sa isang bintana, sa ibaba, si Aling Elera ay nagmamasid. Ang kanyang mukha ay nababalot ng dilim. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Dante kay Liwayway. Nakita niya ang pagguho ng pader
na maingat nilang itinayo sa paligid ng bata. Agad niyang tinawagan si Dr. Rizal. Kailangan nating kumilos. Ngayon na. Ang babaeng iyan ay nagiging panganib. Kinabukasan, isang tila ordinaryong umaga ang naganap. Naglalaro si Sinag at liwayway ng habulan sa loob ng malaking sala. Ang halakhak ng bata ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang tunog na musika sa pandinig ni Dante habang nagtatrabaho siya sa kanyang opisina. Bigla, isang malakas na kalabog ang narinig na sinundan ng isang matinis na iyak. Agad na napatakbo si Dante pababa. Nadatnan niya si Sinag na nakaupo sa sahig at umiiyak. May maliit na galos sa tuhod. Nakatayo sa tabi nito si Liwayway. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. At sa kabilang panig, si Aling Elara, ang mga kamay ay nasa kanyang bibig sa kunwaring pagkabigla. Anong nangyari? Tanong ni Dante. Ang Senyorita Liwayway po. Mabilis na sagot ni Aling Elara. Ang kanyang boses ay puno ng akusasyon. Naglalaro sila malapit sa basang sahig. Ilang beses ko na po siyang sinabihan na mag-ingat. Tingnan niyo po ang nangyari sa bata. Pabaya. Tumingin si Dante sa sahig. Basa nga. At walang kahit anong babala. Tumingin siya kay Liwayway na ngayon ay namumutla. Hindi ko po sinasadya, senyor. Hindi ko po nakita na basa pala. Sa sandaling iyon, ang dating Dante Montenegro ay lalabas. Ang Dante na maniniwala sa kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay sa loob ng maraming taon. Ngunit ang Dante na kaharap nila ngayon ay iba na. Naalala niya ang larawan, naalala niya ang tawag sa telepono. Lumapit siya at binuhat si Sinag. Pinatahan ito. Shh, it's okay. Maliit na sugat lang yan. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Aling Elara. At sa unang pagkakataon, nakita ng punong kasambahay ang isang tinging hindi niya pa nakikita dati mula sa kanyang amo. Isang tingin na puno ng yelo at hinala. Ikaw ang namamahala sa mga naglilinis dito, hindi ba, Elara? Tanong ni Dante, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Bakit may basang sahig sa lugar na pinaglalaruan ng anak ko? At bakit walang kahit isang babala? Natigilan si Aling Elara. Ako po. Ipinalinis ko po pero huwag na huwag mong sisisihin si Liwayway. Mariing sabi ni Dante habang nakatayo sa pagitan ni Elara at Way na tila isang pader na nagpoprotekta. Ako ang magpapasya kung sino ang pabaya sa pamamahay na ito. Malinaw ba? Tumiklop si Aling Elara, yumuko at walang imik na umalis. Naiwan si Liwayway na nakatingin kay Dante. Ang kanyang puso ay pinaghalong gulat at pasasalamat. Sa unang pagkakataon, may isang taong kongkay na nagtanggol sa kanya. Ngunit ang kanilang tagumpay ay panandalian lamang. Ang nabigong plano ni Aling Elara ay hudyat para sa mas desperadong hakbang ni Dr. Rizal. Kinagabihan, habang payapang naghahapunan ng tatlo, si Dante, Liwayway at Sinag na ngayon ay kumakain na sa iisang mesa, isang ingay ang pumutol sa kanilang katahimikan. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan sa graban ng driveway. May bisita ka ba? Tanong ni Way. Umiling si Dante, kumunot ang kanyang noo. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Ang kanyang mukha ay biglang nanigas. Sa labas, hindi lang isang kotse ang nakaparada. May isa pang sasakyan sa likod nito, isang sasakyan ng pulis. Ang mga kumukutitap na ilaw nito ay nagpipinta ng pula at asul sa madilim na hardin. Bumukas ang pinto ng unang kotse at lumabas si Dr. Eliseo Rizal. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang nag-aalalang kaibigan. Ito ay mukha ng isang taong may hawak ng lahat ng baraha. Kasama niya, dalawang unipormadong pulis ang naglakad patungo sa pinto. Nagkatinginan si Dante at Liwayway, parehong naguguluhan at kinakabahan. Binuksan ni Dante ang pinto.
Eliseo? Anong ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Dr. Rizal. Sa halip, isang pulis ang nagsalita. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Ipinakita niya ang isang papel. Kami po ay naghahanap ng isang liwayway di masalang. Meron kaming warrant of arrest para sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Wei. Ano? Bakit? Anong kaso? Tumingin sa kanya ang pulis. Inaaresto ka namin sa salang physical injury at child abuse na isinampa ni Dr. Eliseo Rizal, ang legal na medical guardian ni Sinag Montenegro. Ang pagkakanulo ay isang patalim na may dalawang talim. Ang una ay sumusugat sa taong pinagtaksilan. Ang pangalawa, at ang mas malalim na sugat, ay sa kamay ng taong humawak ng tiwala at siya mismong gumamit nito para manakit. Sa gabing ito, sa Hacienda de Silencio, ang patalim na yon ay ibabaon ng buong puwersa. Ang mga salitang warrant of arrest at child abuse ay bumagsak sa gitna ng sala na parang isang bomba. Para kay Liwayway, ang buong mundo ay biglang nawalan ng tunog, na parang ibinalik siya sa katahimikan na minsang bumalot sa hasyenda. Ang kanyang isip ay hindi kayang iproseso ang bigat ng akusasyon. Siya, manakit ng bata? Si Sinag, na itinuring niyang sariling anak? Imposible! Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay isang dagundong ng galit. Agad siyang humakbang sa harap ni Liwayway na para bang isang kalasag. Ito ay isang malaking kalokohan, Eliseo. Anong laro ito? Si Dr. Rizal ay nanatiling kalmado, isang nakakainsultong ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Walang laro dito, Dante. Ito ay pagbibigay ng hustisya. Matagal ko nang pinaghihinalaan ang mga motibo ng babaeng iyan. Mula sa kanyang dalang briefcase, kumuha siya ng isang folder at inabot ito sa mga pulis. Narito ang mga ebidensya. Isa sa mga pulis ang nagsimulang magbasa. Mayroon tayong medical certificate na nagpapatunay na ang pagtanggal sa foreign object sa tainga ng bata ay nagdulot ng impeksyon at trauma. Mayroon din tayong, lahat iyan ay kasinungalingan, putol ni Dante. Talaga ba? Hamon ni Dr. Rizal. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ito? Naglabas siya ng isang maliit na digital recorder. Pinindot niya ito at isang boses ang pumuno sa silid. Boses ni Liwayway. Kailangan kong gawin ito para makaalis na kami sa hirap. Malaking pera ito kapag naging successful. Ang boses ay pinutol-putol, kinuha mula sa iba't ibang pag-uusap at pinagsama-sama para bumuo ng isang nakakakilabot na kasinungalingan. Narinig ni Dante ang ilang salita mula sa kanilang pag-uusap sa balkonahe, binaluktot para magkaroon ng ibang kahulugan. Photoshop audio, sigaw ni Dante. Gawa-gawa lang iyan. At ito, sabi ni Dr. Rizal, habang iniaabot ang isa pang dokumento, isang bank statement, isang bagong account na nakapangalan kay Liwayway Di Masalang. May deposito na 100,000 piso. Ginawa 2 araw na ang nakalipas. Mukhang advance payment para sa isang trabaho. Napatingin si Liwayway sa papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi niya kilala ang bangkong yon. Hindi siya kailanman humawak ng ganoong kalaking pera. Hindi totoo yan. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin siya kay Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nagmamakaawa na maniwala ito sa kanya. Senyor Dante, maniwala po kayo sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Y ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Dante. Hindi dahil naniniwala ito sa mga ebidensya, kundi dahil sa bigat at pagiging perpekto ng pagkakatayo ng bitag. Ang lahat ay nakalatag. Ang medical certificate, ang recording, ang bank account. Isang perpektong krimen na itinayo ng isang taong alam
ang bawat sulok ng batas at medisina. Si Dante ay na-corner. Ang kanyang lohikal na isip ay nakikipaglaban sa kanyang puso. Ang pinakamasakit na sandali ay dumating. Si Sinag, na kanina pa tahimik na nanonood, ay biglang tumakbo mula sa likod ng kanyang ama. Umiiyak. Niyakap niya ang mga binti ni Liwayway. Ang kanyang maliliit na kamay ay humigpit na, tila ayaw nang bumitaw. "Wey! No! Dito ka lang!" Sigaw ng bata, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang tanawing iyon ang bumasag sa puso ng lahat. Ngunit para kay Dr. Rizal, ito ang kanyang huling baraha. "Tingnan mo, Dante," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring awa. Na-manipulate na ng babaeng iyan ang isip ng bata. Stockholm Syndrome. Kailangan nating ilayo si Sinag sa kanya para sa kaligtasan ng bata. "Sapat na!" sigaw ng isang pulis. "Miss Di Masalang, kailangan niyo na pong sumama sa amin." Sinubukan nilang kunin si Liwayway, ngunit lalong humigpit ang yakap ni Sinag. Ang iyak ng bata ay isang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa dibdib ni Dante. Napaharap siya sa isang imposibleng pagpipilian. Kung ipaglalaban niya si Liwayway ngayon, magkakaroon ng gulo. Maaring masaktan si Sinag. Ang eksena ay magiging mas traumatiko para sa bata. Ang batas ay nasa panig ni Eliseo sa sandaling ito. Gaano man ito kasinungalingan, kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Sa bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat, tumingin si Dante kay Liwayway. Ang sakit sa kanyang mga mata ay katumbas ng sakit na nararamdaman nito. "Liwayway." Ang kanyang boses ay basag. "Umalis ka na muna." Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Ito ay isang pagtatakwil, isang pagsuko. Para sa kapakanan ni Sinag. Dugtong niya na parang sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Binitawan ni Liwayway ang pagkakayakap ni Sinag, dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay sa mga mata ni Dante, puno ng sakit at pagkadurog. Ang tiwalang sinimulan nilang buuin ay gumuho sa isang iglap. Habang isinasama siya ng mga pulis palabas, ang tanging tunog na naiwan sa Hacienda de Silencio ay ang nakakadurog na pag-iyak ni Sinag. Paulit-ulit na tinatawag ang isang pangalan. "Wey! Wey! Huwag mo akong iwan!" Nakatayo si Dante sa gitna ng sala, hindi makagalaw. Pinapanood niya ang pag-alis ng babaeng nagdala ng liwanag sa kanyang buhay, habang ang kadiliman ng pagkakanulo ay muling bumabalot sa bawat sulok ng kanyang tahanan. Pakiramdam niya, hindi lang si Liwayway ang umalis, kundi pati na rin ang kaluluwa ng kanyang mansyon. May dalawang uri ng katahimikan. Ang una ay ang kawalan ng tunog. Ang pangalawa, at ang pinakamasakit sa lahat, ay ang katahimikang pinili. Isang sandata, isang protesta, isang pader na itinayo ng isang nasaktang puso. At sa Hacienda de Silencio, ang katahimikang nagbalik ay mas mabigat at mas nakakabingi kaysa dati. Ang mga kumukutitap na ilaw ng sasakyan ng pulis ay dahan-dahang naglaho sa dilim, at kasama nito, tila nawala na rin ang lahat ng tunog sa hasyenda. Ang iyak ni Sinag ay humina at naging mga hikbi na lamang, hanggang sa ito ay tuluyang natigil. Ang naiwan ay isang katahimikang mas masakit, mas malalim, at mas puno o akusasyon kaysa sa 6 na taong katahimikan na kanilang pinagdaanan. Binuhat ni Dante ang kanyang anak, na ngayon ay parang isang manikang walang buhay. Hindi na ito pumapalag, hindi na ito umiiyak, nakatingin lang ito sa kawalan. Ang mga mata ay blangko. Inakyat niya ito sa silid, inihiga sa kama, at kinumutan. Walang goodnight papa, walang yakap. Tanging ang marahang paghinga ng isang batang muling isinara ang sarili sa mundo. Isinara ni Dante ang pinto ng silid at sumandal dito.
Ang bigat ng kanyang desisyon ay dumagan sa kanya na parang 1 toneladang bato. Para sa kapakanan ni Sinag, inulit niya ang mga salitang yon sa kanyang isipan. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang anak na muling naging anino, alam niyang nagkamali siya. Isang pagkakamaling maaaring hindi na niya maitama. Kinabukasan, ang bagong katahimikan ay naging mas malinaw. Inihanda ni Dante ang paboritong almusal ni Sinag, pancake na may mga prutas. Inilapag niya ito sa mesa. "Anak, kain na," sabi niya. Pilit pinapasigla ang kanyang boses. Hindi lumingon si Sinag. Nakaupo lang ito, nakatingin sa kanyang plato, ngunit hindi ito ginagalaw. Itinulak lang nito ang plato palayo. Sinubukan ni Dante ang lahat. Ipinakita niya ang paborito nitong libro. Inalok niya itong maglaro. Ngunit si Sinag ay parang isang pader na hindi matinag. Hindi na ito bingi, ngunit pinili nitong huwag makinig. Nakakapagsalita na ito, ngunit pinili nitong manahimik. Ang katahimikan ni Sinag ay hindi na dahil sa isang pisikal na hadlang. Ito ay isang protesta, isang parusa para sa kanyang ama. Sa bawat oras na lumilipas, ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala kay Dante kay Liwayway. Ang hardin kung saan sila unang nagtawanan, ang kusina kung saan tinuruan ni Wei si Sinag ng mga pangalan ng gulay, ang sala kung saan sila naghahabulan. Ang bawat masasayang alaala ay isa na ngayong masakit na multo. Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Dante. Pumasok siya sa silid ni Sinag. Ang bata ay nakatalikod sa kanya, nakahiga sa kama. Sa tabi ng unan nito, nakita ni Dante ang isang bagay, isang maliit na laruang gawa sa pinagtagpi-tagping tela, hugis ibon. Ang laruang ginawa ni Liwayway para kay Sinag nung una silang magkakilala. Mahigpit itong hawak ng bata. Kahit sa pagtulog, naupo si Dante sa sahig, sumandal sa kama ng kanyang anak. Doon, sa dilim, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at sa unang pagkakataon, mula noong mamatay si Isabela, umiyak siya. Umiyak siya hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Pinili niya ang luhika kaysa sa puso. Pinili niya ang kaligtasan na gawa-gawa kaysa sa katotohanang nasa harap na niya. Ipinagkanulo niya ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya kung paano maging isang ama. Ipinagkanulo niya ang tiwala ng kanyang sariling anak. Ang katahimikang ito ay mas masakit dahil ang katahimikang ito ay gawa niya. Bigla, tumigil siya sa pag-iyak. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagsisisi. Oras na para kumilos. Kinuha niya ang kanyang burner phone. Ang huling mensahe mula kay Ortega ay ang larawan at ang impormasyon tungkol sa Shell Company. Hindi pa tapos ang investigasyon. Ngayon, itutuloy niya ito hanggang sa pinakahuling detalye. Tinawagan niya si Ortega. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon sa ilalim nito. "Ortega," sabi niya, "lahat ng ebidensyang iniharap laban kay Liwayway Di Masalang, gusto kong imbestigahan mo ang pinagmulan. Ang recording, ang bank account, ang medical certificate. Lahat." Huminga siya ng malalim. "Ibuhos mo ang lahat. Dobleng bayad. Triple. Hindi mahalaga. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Ngayon na." Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa natutulog niyang anak. "Patawarin mo si Papa, anak," bulong niya. "Aayusin ko ito. Ibabalik ko siya." Hindi pa lumilipas ang 1 oras, muling tumunog ang burner phone. Si Ortega. Ang boses nito ay apurado at may halong pagkasabik. "Sir Dante, may nahanap po ako. Isang bagay na malaki. May kinalaman sa security system ng ospital 6 na taon na ang nakalipas. Isang video. Kailangan niyo itong makita."
Darating ang araw ng paniningil. Ang bawat kasinungalingan, gaano man kahusay ang pagkakakubli, ay haharap sa liwanag. At para sa mga taong nagtago sa likod ng maskara ng kabutihan, ang pagbagsak ng mga ito ay magiging marahas, mabilis, at walang awa. Ang hustisya, kahit na antala, ay palaging darating. Ang video file ay dumating sa encrypted email ni Dante Montenegro. Sa loob ng ilang sandali, tinitigan niya lang ito. Ang cursor ng mouse ay nag-hover sa play button. Ito na, ang katotohanang maaaring magpaguho sa natitirang pundasyon ng kanyang mundo. Huminga siya ng malalim at pinindot ito. Ang video ay malabo at kuha mula sa isang CCTV camera na may mababang resolution, may petsang 6 na taon na ang nakalipas. Ang lokasyon, isang pribadong silid sa pinakamahal na ospital sa syudad. Nakahiga sa kama ang isang sanggol, si Sinag, at sa tabi nito ay 2 tao. Ang una ay si Aling Elara na mas bata pa noon, ngunit ang parehong mukha ng pagkukunwari. Ang pangalawa ay si Dr. Eliseo Rizal. Suot ang kanyang puting coat na parang isang balatkayo ng kabanalan. Walang tunog ang video, ngunit ang kanilang mga kilos ay mas malinaw pa sa anumang salita. Nakita ni Dante kung paano maingat na inilawan ni Dr. Rizal ang tainga ng kanyang natutulog na anak. Nakita niya kung paano nito kinuha ang isang maliit at kumikinang na bagay mula sa isang sterile na pakete. Nakita niya kung paano ito, sa tulong ni Aling Elara na humawak sa ulo ng sanggol, maingat ngunit mabilis na ipinasok ang bagay na yon sa loob ng tainga ni Sinag. Paulit-ulit na pinanood ni Dante ang eksena. Ang kanyang paghinga ay halos tumigil, isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya, ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura, isang malamig, mabagal, at nakamamatay na galit. Hindi ito ang maingay na galit na sumisigaw. Ito ang tahimik na galit na nagpaplano. Ang bawat kasinungalingan ni Eliseo sa loob ng 6 na taon ay bumalik sa kanya na parang mga sampal. Ang mga komplikadong kondisyon, ang mga mamahaling therapy, ang mga pekeng pag-asa. Ang milyon-milyong pisong ninakaw nito ay hindi ang masakit. Ang ninakaw nito ay ang 6 na taon ng boses ng kanyang anak. Ang ninakaw nito ay ang 6 na taon ng pagiging ama niya. Ikinulong nito ang kanyang anak sa isang madilim na selda ng katahimikan para sa sarili nitong kapakinabangan. Isinara niya ang laptop. Hindi niya ito ibinagsak o sinira. Sa halip, maingat niya itong isinara na para bang nagseselyo ng isang hatol. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit at lumabas ng silid. Mayroon siyang isang tawag na kailangang gawin. Kinabukasan, sa pinakamalaking conference hall ng ospital, si Dr. Eliseo Rizal ay nasa entablado, naliligo sa liwanag ng entablado at sa paghanga ng kanyang mga kasamahan. Ito ang taunang pagpupulong ng Board of Directors at mga pinuno ng bawat departamento. Siya ang keynote speaker, ang paksa, etika at inobasyon sa modernong medisina. Dahil ang ating sinumpaang tungkulin ay hindi lamang ang magpagaling, kundi ang magbigay ng pag-asa. Deklara niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng sinseridad. Isang halimbawa na lang, ang batang si Sinag Montenegro, isang kaso na sinukuan na ng marami, ngunit sa pamamagitan ng tiyaga at makabagong teknolohiya. Isang kasinungalingan, isang boses, malamig at matalas na parang yelo, ang pumutol sa kanyang talumpati. Ang lahat ng ulo ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Ang malalaking pinto ng conference hall ay bumukas. Nakatayo roon si Dante Montenegro, hindi nag-iisa. Sa likod niya ay may 2 pulis at ang kanyang abogado. Namutla si Dr. Rizal. Dante, anong ginagawa mo dito? Ito ay isang pribadong pagpupulong.
Hindi siya pinansin ni Dante. Naglakad siya papunta sa gitna. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng isang berdugo. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Patawarin niyo ang aking paggambala. Ngunit meron akong isang maikling presentasyon tungkol sa inobasyon ni Dr. Rizal. Nagbigay siya ng senyas. Ang screen sa likod ni Dr. Rizal na kanina'y nagpapakita ng logo ng ospital ay biglang naging itim. At pagkatapos, ang video mula sa CCTV ay nagsimulang mag-play. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig sa buong silid. Ang mga bulungan ay naging malakas na pagtutol. Nakita ng lahat ang ginawang krimen ni Dr. Rizal at Aling Elra. Ang kanilang mga mukha ay nakikita ng malinaw sa malaking screen. Isang testamento sa kanilang karumal-dumal na pagkakanulo. Ang maskara ni Dr. Rizal ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mukha ay naging abo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkabigla. Hindi, iyan ay gawa-gawa. Peke iyan. Sa hudyat ni Dante, isa pang pinto ang bumukas. Dinala ng 2 pang pulis papasok si Aling Elra, na ngayon ay umiiyak at nanginginig. Patawarin niyo po ako, Senyor Dante. Inutusan niya lang po ako. Tinakot niya ako. Sigaw niya itinuturo si Dr. Rizal. Tapos na ang laro. Eliseo Rizal, sabi ng isang pulis habang papalapit sa entablado. Inaaresto ka namin sa salang serious physical injuries, medical malpractice at estafa. Habang pinupusasan ang doktor na dati iginagalang ng lahat, si Dante ay tumalikod. Hindi niya kailangang panoorin ang huling pagbagsak ng kanyang dating kaibigan. Ang hustisya para sa pagnanakaw sa boses ng kanyang anak ay naisagawa na. Lumabas siya ng conference hall. Nilagpasan ang kaguluhan na parang hindi niya ito naririnig. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan na ng isang bagong determinasyon. Mayroon na lang siyang isang misyon. Isang taong kailangan niyang hanapin. Isang taong kailangan niyang hingan ng tawad. Ang kanyang tanging misyon ngayon, hanapin si Liwayway. Ang pagpapatawad ay hindi isang simpleng salita. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na bitawan ang sakit ng nakaraan para yakapin ang pag-asa ng hinaharap. At minsan, ang paghingi ng tawad ang pinakamahirap na hakbang. Lalo na para sa isang taong nasanay na laging tama, laging makapangyarihan. Ito ang paglalakbay ng pagsuko. Matapos linisin ni Liwayway ang kanyang pangalan sa tulong ng mga abogado ni Dante, hindi na siya bumalik sa Hacienda de Silencio. Ang sugat na dulot ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Dante ay napakalalim. Ang alaala ng pag-alis niya habang umiiyak si Sinag ay isang bangungot na gumigising sa kanya sa gabi. Umuwi siya sa kanilang maliit na probinsya sa tabi ng dagat. Isang lugar kung saan ang hangin ay sariwa at ang alon ay tila humuhugas sa lahat ng sakit. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang dating buhay. Tumulong siya sa maliit na karinderya ng kanyang ina, naghahain ng pagkain sa mga mangingisda at mga lokal na residente. Sinubukan niyang ngumiti. Sinubukan niyang maging ang dating Way. Ngunit ang isang piraso ng kanyang puso ay naiwan sa isang marangyang mansyon, kasama ang isang batang lalaki na may mga matang puno ng kalungkutan. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang tunog na hindi nababagay sa simpleng kapaligiran ng kanilang probinsya. Ang marahan at makapangyarihang ugong ng isang mamahaling makina. Sa labas ng karinderya, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto. Ang puso ni Liwayway ay biglang kumabog ng napakabilis. Bumukas ang pinto sa passenger side at mula roon ay bumaba si Dante Montenegro. Hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang mamahaling business suit. Sa halip, suot niya ay isang simpleng polo shirt at pantalon. Ngunit hindi ang kanyang damit ang nagpatigil sa paghinga ni Way. Ito ay ang kanyang itsura. Ang dating makapangyarihan at hindi matinag na si Dante Montenegro ay mukhang pagod. Ang kanyang mga mata
ay may bakas ng kalungkutan at maraming gabing walang tulog. Naglakad ito papasok sa karinderya. Ang iilang customer ay napatingin sa kanya. Nagtataka kung sino ang estrangherong ito. Ngunit ang mga mata ni Dante ay nakatuon lamang sa iisang tao. "Liwayway," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Halos isang bulong. Hindi sumagot si Wei. Nagpatuloy lang siya sa pagpupunas ng mesa na kanina pa malinis. Ang ina ni Liwayway na nakakilala sa kwento ay lumapit. "Senyor, maupo po muna kayo," umiling si Dante. "Hindi po, Nay. Hindi po ako magtatagal. Nandito po ako para kausapin si Wei." Huminga ng malalim si Dante at sa harap ng ina ni Liwayway at ng iilang nakatingin, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa. Itiniklop niya ang pader ng kanyang pagiging isang Montenegro. "Wei," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Alam kong walang sapat na salita para itama ang pagkakamali ko. Dapat pinaniwalaan kita. Dapat ipinaglaban ko kita. Pero natakot ako. Nadala ako sa mga kasinungalingan nila. At sa takot na yon, nasaktan kita." Tumingin siya sa sahig. Hindi kayang salubungin ang mga mata ni Wei. Ang pagsasabi kong umalis ka, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Gabi-gabi, naririnig ko ang yak ni Sinag. Gabi-gabi, nakikita ko ang sakit sa mga mata mo. Patawarin mo ako. Sa wakas, huminto si Liwayway sa pagpupunas. Tumingin siya kay Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. "Bakit ka nandito, senyor?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig pa rin. "Para linisin ang konsensya mo? Para makatulog ka na ng mahimbing sa gabi?" Umiling si Dante. "Hindi. Nandito ako dahil kailangan kita." Ang mga salitang yon ay tumagos sa pader na itinayo ni Wei sa paligid ng kanyang puso. "Nandito ako, hindi bilang amo mo." Pagpapatuloy ni Dante, bawat salita ay puno ng katapatan. "Nandito ako bilang isang lalaking nagkamali. Isang amang halos masira ang buhay ng sarili niyang anak. Isang taong nawawala." Lumapit siya ng isang hakbang. Ang hasyenda ay muling naging tahimik, Wei. Pero ang katahimikan ngayon ay mas masakit dahil alam na namin kung ano ang nawawala. Si Sinag, hindi na siya nagsasalita. Palagi kanyang hinahanap. Palagi kanyang tinatawag sa kanyang pagtulog. Isang hikbi ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. "Hindi ko lang kailangan ng tulong mo para kay Sinag," sabi ni Dante. At sa pagkakataong yon, tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang kaluluwa ay hubad sa harap niya. "Kailangan kita para sa akin." Ang huling mga salitang yon ay ang tuluyang bumasag sa lahat ng natitirang galit sa puso ni Liwayway. Ang nakita niya sa kanyang harapan ay hindi na ang mayabang na bilyonaryo. Ang nakita niya ay isang taong sugatan, isang taong nagsusumamo, isang taong, sa wakas, ay natutong magmahal ng totoo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa kanyang ina na marahang tumango sa kanya, nagbibigay ng kanyang basbas. Pagkatapos, tumingin siyang muli kay Dante. Ang kanyang desisyon ay nabuo na sa kanyang puso. Ang bawat paglubog ng araw ay nangangako ng isang bagong umaga. Ang bawat pagtatapos ay simula ng isang panibagong kabanata. At para sa mga pusong sinubok ng panahon, biniyak ng pagkakanulo, ngunit muling binubo ng pagpapatawad, ang darating na umaga ay hindi lang isang bagong araw. Ito ay isang bagong Liwayway. Ang pagbabalik ni Liwayway sa Hacienda de Silencio ay ibang-iba sa kanyang unang pagdating. Walang marangyang sasakyan ang naghatid sa kanya. Si Dante mismo ang nagmamaneho at sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Wei. Walang formalidad, walang amo, walang katulong.
tanging 2 taong muling natagpuan ang isa't isa. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pinto ng mansyon, bumukas ito. At sa bukana, nakatayo ang isang maliit na figura, si Sinag. Sa sandaling makita ng bata si Liwayway, ang blangkong ekspresyon sa mukha nito ay biglang naglaho na parang isang bintanang biglang binuksan para papasukin ang araw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na puno ng luha at ng isang emosyong matagal nang nawala. Kagalakan. Way. Ang isang salitang iyon ay sumigaw sa buong hasyenda. Binasag ang lahat ng natitirang lungkot at katahimikan. Tumakbo si Sinag. Ang kanyang maliliit na binti ay kumakaripas ng takbo. At si Liwayway, umiiyak na rin, ay lumuhod at ibinuka ang kanyang mga braso. Ang pagyapos ng dalawa ay puno ng pananabik, ng pangungulila, at ng wagas na pagmamahal. Hinaplos ni Way ang buhok ng bata. Hinalikan ng noo nito, paulit-ulit na ibinubulong ang pangalan nito. Sinag, nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Nakatayo sa likod nila si Dante. Pinapanood ang eksena. Ang luha sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pagsisisi, kundi luha ng pasasalamat. Sa wakas, ang kanyang pamilya ay buo na. Lumipas ang mga buwan. Ang Hacienda de Silencio ay tuluyan ng nabago. Ang dating malamig na mga pasilyo ay puno na ng halakhak ni Sinag. Ang hardin ay naging isang palaruan. Ang malaking hapagkainan ay palaging may 3 taong nag-uumpukan, nagtatawanan, at nagkwekwentuhan. Isang gabi, habang nagbabasa sila ng libro sa sala, si Sinag ay nasa gitna, nakasandal kay Way, habang si Dante ay nakayakap sa kanilang dalawa. Biglang nagsalita ang bata. "Mama Way," sabi nito. Napatigil si Liwayway, napatigil si Dante. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga puso ay lumulundag sa saya. Ngumiti si Way at niyakap si Sinag. "Yes, anak." Mula noon, iyon na ang naging tawag niya kay Way. At para sa kanilang tatlo, iyon ang pinakatamang salita sa buong mundo. Isang araw, ginulat ni Dante si Liwayway. Dinala niya ito sa isang bagong gusali sa syudad. Sa harapan nito ay may isang malaking karatula na natatakpan pa ng tela. "Ano ito?" tanong ni Way. Ngumiti si Dante. "Ang sabi mo, bawat araw ay isang bagong simula. Ang sabi mo, hindi ka na muling magiging huli para tumulong. Panahon na para tuparin natin yan, hindi lang para sa atin, kundi para sa iba." Hinila niya ang isang lubid, at ang tela ay dahan-dahang bumagsak. Inilalantad ang pangalan ng gusali. Fundasyon ng Pag-asa at Liwayway, a Center for Free Medical Care for Children with Special Needs. Napaluha si Liwayway. "Dante, ikaw ang mamumuno dito, Way," sabi ni Dante, hinawakan ang kanyang mga kamay. "Dahil ang himalang ginawa mo para kay Sinag, para sa akin. Nararapat itong ibahagi sa buong mundo. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa pusong handang tumulong." Sa araw ng inaugurasyon, sa harap ng maraming tao, si Dante Montenegro, kasama si Liwayway at Sinag sa kanyang tabi, ay nagbigay ng isang talumpating hindi malilimutan. "Marami ang nakakakilala sa akin bilang isang negosyante. Isang taong kayang bilhin ang lahat," sabi niya. "Ngunit natutunan ko sa isang napakasakit na paraan na ang pinakamahahalagang bagay sa mundo ay hindi nabibili. Ang pagmamahal, ang tiwala, ang isang salita mula sa iyong anak. At para doon, kailangan mo ng isang himala. At ang himalang iyon ay dumating sa buhay namin sa anyo ng isang babae. Siya ang aking bayani. Siya ang bayani ng aking anak. Siya si Liwayway." Ang huling eksena ay hindi sa isang marangyang pagdiriwang. Ito ay sa balkonahe ng Hacienda de Silencio, kinabukasan ng umaga. Magkasama silang tatlo, pinapanood ang dahan-dahang pagsikat ng araw.
Ang mga ginintuang sinag nito ay nagpipinta ng pag-asa sa kalangitan. Ang ganda! Bulong ni Sinag. Oo, anak, sagot ni Dante habang yakap-yakap si Liwayway. Tumingin siya sa babaeng nagbago ng lahat. Ang babaeng nagdala ng binmin sa kanyang madilim na mundo. Mahal kita, Liwayway ko, bulong niya, at sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan, walang takot. Sumandal si Liwayway sa kanyang dibdib at tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning pa sa liwanag ng araw. Mahal din kita, Dante. At habang ang araw ay patuloy na umaakyat sa kalangitan, ang dating Hacienda de Silencio ay tuluyan ng nabura. Sa lugar nito, isang tahanang puno ng pag-ibig, pag-asa, at walang katapusang liwayway ang isinilang, at dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pagmamahal at taos-pusong pagkalinga ay ang pinakamakapangyarihang himala sa lahat. Ang aral ng kwento para sa atin ay simple. Minsan, ang kailangan lang natin ay matutong makinig. Hindi gamit ang tainga, kundi gamit ang puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nabigyan namin ng inspirasyon at pag-asa ang inyong mga puso. Kung mayroon kayong mga saloobi o komento tungkol sa kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman mula sa inyo. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.